tawagan naman po natin si Yusek Quijano para sa report tungkol sa ginagawa nila tungkol sa dengue at iba-ibang programa ng Department of Education. Alam natin na ang mga bata ay siya yung pinakamataas na populasyon, pinakamataas na porsyento na nagkakaroon ng dengue. Kaya every June, actually, nagpapalabas na kami ng DepEd Memorandum para sa prevention of dengue. Ngayong taon na ito, mayroon kaming DepEd Memorandum number 152, Series 2011, na preventing dengue in schools. Ang sinasabi namin, kailangan ang gagawin ay hindi lang sa paaralan, kundi paaralan, simbahan, palengke, sambayanan, kundi lahat ng mga tao sa komunidad ay magtulong-tulong parang masugpo natin ang dengue. Mayroon kaming tinatawag na 4 strategies. Alam namin, kinuha namin ito sa Department of Health. Narinig ko ito nung una pang binigay ito ni Secretary Ona. Ang unang S ay search and identify. Hanapin kung saan man yung mga lugar na posibleng magkaroon ng mga stagnant water at ito'y kailangang linisin. Ang pangalawa naman ay kailangang titingnan natin ang pakiramdam ng tao, seek early prevention. Kung halimbawa ang bata ay mayroong lagnat o anuman, kailangan siyang magpunta sa principal at sabihin niya kung wala man doon, kung naramdaman niya sa paaralan. Kung nasa bahay, kailangan niyang sabihin ito sa kanyang mga magulang. Ang sunod ay self-protective measures. Sinasabi natin uli na maglinisin ang sariling paaralan, lalo na yung classroom. Sinasabi kanina, yung mga lalagyan ng mga flowers na nasa loob ng klase. Saka kahit na yung tinatambak na mga aklat, mga libro. Halimbawa, basurahan, kasi posible yung pupunta doon ang mga lamok. Yung mga lugar sa paaralan na hindi nagagamit, halimbawa doon sa may kantin, sa likod na yan, tinatambakan sa mga hindi ginagamit, lahat niyan ay kailangang linisin. Pagkatapos, ang pang-apat na strategy ay sinasabi nating say no to indiscriminate fogging. Kanina, sinabi na ito ni Secretary Ona. Ngayon, lahat ng mga principals, lalo na mayroon kaming unang first phase, talagang ang tinutuunan namin ng pansin ay yung sinasabi nating mga 7 divisions sa NCR. Ito ang Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Manila, Pasig, Pasay, Muntinlupa. Mayroon ling 5 outside NCR. Ito ay Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan 1, Pangasinan 2. Dito sa mga lugar na ito, ang mga principals at mga guro kasama yung mga magulang ay nagkaroon na ng discussion. Ano ang dengue, paano yan sugpuin. Ito hindi lang ginagawa doon sa PTA meeting, kundi during Mondays, kung saan nandun ng lahat ng mga bata at itinataas yung flag ceremony, nagkaroon na ng orientation. Mayroon rin silang iniimbitahan na mga doktor o mga rural health workers na nagsasabi o ibahagi doon sa mga bata, sa mga magulang, kung ano yung kondisyon, anong pakiramdam ng mga bata doon sa dengue, pagkatapos anong gagawin, at ano yung kailangan kung saan sila, halimbawa, walang doktor, saan sila pupunta. Sa ganitong mga bagay, ito ring mga bata ay binibigyan rin ng mga activities na kailangang gagawin nila sa klase. Kung halimbawa, pag-usapan nila kung bakit nakakaroon ng dengue, anong gagawin mo. Pagkatapos mayroon silang ginagawa na mga essay o pagsusulat, mga written work, anong gagawin mo, paano ka makakatulong na walang dengue doon sa inyong school o sa sambayanan ninyo. Pagkatapos mayroon pang mga posters, stop dengue. Pagkatapos noon, kailangang mayroong display area. Ito'y lahat na ginagawa, parang ang lahat ng tao, hindi lang yung nasa paaralan, kundi sa buong publics, different publics sa komunidad, malaman na talagang ngayon kailangang ang lahat ng tao ay titingnan ang sariling pamilya, ang sariling katawan, parang hindi natin maibahagi sa iba yung mga kaso sa dengue. Yan ang aming mga ginagawa sa Department of Education.